Bakit may impyerno? Bakit ang mapagmahal na Diyos ay lumikha ng impyerno para magdusa yung mga sino mang pupunta doon ng habang panahon? Sa totoo lang, ang Diyos, hindi lang siya pag-ibig, kundi isa rin siyang hukom o justice. Alam naman natin na sa bawat masamang gawa ay may consequence. Ang impyerno hindi nilikha para sa tao. Matthew chapter 25, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay na inihanda para sa mga dyablo at sa kanyang mga kampon. Ibig sabihin ng impyerno, hindi nilikha para sa tao, kundi nilikha para sa mga demonyo o sa mga masasamang espiritu na sisimula pa'y nagrebelde na. Kumbaga yung impyerno ay hatol na ng Diyos para sa mga masasamang espiritu o sa mga kampo ng dyablo at hindi para sa mga tao. Kaya lamang may mga taong mapupunta sa impyerno dahil sa pagsunod nila sa mga impluensya ng mga masasamang espiritu. Dahil nagpapa-impluensya sila sa mga udyok ng mga dyablo sa kanilang buhay. Mas pinili nilang mamuhay sa pagsunod sa mga masasamang espiritu kaysa sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Hindi kasalanan ng Diyos kung meron mang mapupunta sa impyerno, kundi kasalanan ng sino man sa nilalang na may kalayaang mamili, sino man sa mga nilikha na may kakayahang mag-isip kung saan nila gusto, kung ano yung gusto nilang sundin. Meron tayong kalayaan magdesisyon sa buhay kung ano ang pipiliin natin. Kaya ang Diyos ay nananatiling mapagmahal at mahabagin at nagpaparusa at nagpapatawad. At ang isa pang tanong, may tao na ba sa impyerno? O may kahit anong nilalang na ba sa impyerno? Ang sagot ay wala. Wala pang kahit anong nilalang ang nandun. Dahil ayon sa Biblia, merong paghuhukom o judgment day na magaganap. At kung totoong may tao na sa impyerno o kahit anong nilalang na nasa impyerno, ano pang silbi ng paghukom kung hinusgahan sila ng Diyos na mapunta doon? Dahil ang totoo, sa paghukom pa lang magkakaroon ng laman ang impyerno. At kung wala pang nilalang sa impyerno, saan naman napupunta yung mga kaluluwa ng mga taong namatay? Dito sa aklat ng kasulatan, merong Hades at Paraiso. Yung Hades at Paraiso, ito yung temporary place ng mga taong namamatay habang di pa nagaganap yung araw ng paghukom. Doon napupunta yung mga kaluluwa ng mga tao na namatay at doon naghihintay ng araw ng paghukom. Sa kwento ng mayaman at si Lazaro, yung mayaman napunta sa daigdig ng mga patay o Hades na temporary place at si Lazaro napunta naman sa Paraiso o sa Abraham bosom. Sabi dito sa kwento, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Kaya di totoong may kahit anong nilalang na sa impyerno at hindi rin totoo na sa impyerno pinapahirapan ni Satanas yung mga tao. Dahil sa impyerno, lahat ng mapupunta doon ay sama-samang pahihirapan. Walang namumuno doon, walang hari doon na nakikita natin sa mga TV, napapanood natin sa mga social media. Walang naghahari doon kundi lahat ng mapupunta doon ay sama-samang papahirapan araw at gabi. Sa totoo lang, mas maraming beses na ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Ang ibig sabihin lang nito ay marami siyang beses na nagbibigay ng babala tungkol sa parusa, tungkol sa araw ng paghuhukom. Ang impyerno ay seryosong bagay, seryosong lugar. At totoo ang impyerno, totoo ang langit at impyerno, totoo ang gantimpala at ang parusa. Sinabi rin ni Jesus na huwag tayong matakot
sa mga pumapatay ng katawan na to, kundi mas matakot tayo sa Diyos na kayang maglagay ng kaluluwa sa impyerno. At ang impyerno rin kasi ito yung puot ng Diyos sa mga rebelde, at para hindi tayo bagsakan ng puot ng Diyos. Sabi sa John chapter 3, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.